Magandang araw po sa lahat na nandyan ngayon, nakikinig at nanonood. Masaya-masaya po akong nakabalik na sa live streaming. At salamat sa Panginoon sa pagpapabalik niya ng lakas sa akin matapos yung bypass operation sa Philippine Heart Center. Ngayon po ay simula ng tinatawag na Holy Week. Kaya minarapat kong magdala ng mga mensahe tungkol sa mga ilang sa nangyari sa Holy Week. Kasi itong Holy Week po ay nagsisimula ng Palm Sunday at nagtatapos rin sa resurrection, death at saka resurrection of Christ next Sunday. Anong significance nito sa atin ngayon sa dispensation of grace, sa mga believers at sa mundo? Ano po ang background nito sa kasulatan? Kahit na po walang inutos si Jesus at saka yung mga apostles na celebrate yung tinatawag na Holy Week, ay minarapat din natin na dalhin na lang ang mga salita ng Diyos sa panahon nito, kasi yung nakatutok yung isipan ng mga tao sa nangyari sa cross ni Kristo. Ang ating magandang balita sa kaligtasan po, the gospel of the grace of God, ay nagsisimula sa cross. Yun nga sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15, Christ died for our sins, was buried, and rose again the third day according to the scriptures. Itang mga nangyari po dito sa Palm Sunday ay katuparan ng mga hula o propesya tungkol kay Kristo na nandito pa siya sa mundo. Ito po ang tungkol sa narration ni John sa Palm Sunday, yung pagpasok niya na matagumpay, tinatawag na matagumpay sa Jerusalem. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem sa Jesus. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya ay salubungin. At ganito ang kanilang sigaw, Hosanna! Purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito gaya ng nasusulat. Huwag kang matakot, lungsod ng Sion. Masdan mo, dumarating ang iyong hari nakasakay sa bisirong asno. Hindi ito naunawa noon ng kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, sa kanila naalalang ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, at ganito nga ang nangyari. Ang pagbuhay ni Jesus kay Lazaro ay pinamalita ng mga nakasaksi niyon, at ito ang dahilan ng kanyang kaya siya sinalubong ng gayong karamihang tao na balitaan nila ang ginawa niyang kababalaghan. Nag-usap-usap ang mga Parisyo, wala na tayong magagawa, tingnan ninyo, sumunod sa kanya ang lahat. Ito po ang nabasa natin tungkol sa pasok ni Christ doon sa siyudad ng Jerusalem, at may significance po ito sa propesya. At may susunod na mga pangyari sana ito kung natupad. Pero ang propesya po ay dalawa ang tinutumbok nito. Yung unang pagparito ni Kristo sa mundo ay tinatawag na humiliation. Yung magtitiis siya at mamamatay sa cross. Tungkol po sa pangalawa ay yung luwalhati niya, yung magiging na siyang nakaupo na siya sa trono
magiging na siyang King of Kings at Lord of Lords. Ang significance nito ay tungkol sa first coming niya, yung dahilan sa first coming niya, yung pagligtas, yung mamatay siya sa cross, tubusin tayo ang ating mga kasalanan. Ngunit mayroon pa pong darating na pinaka-triumphant entry na talaga, yung itatayo niya ang kanyang kaharian dito sa mundo, simula sa Jerusalem. Ano po ang significance ng palma o palaspas, palms? Dala ito ng mga tao sa patungo si Christ doon sa Jerusalem. Kumuha sila ng mga branches, palapa ng palma, palm branches, at they cried, nagsigaw sila ng Hosanna. So pag enter po ng Panginoon doon ay nasa propesya po yon, na darating siya papasok siya ng matagumpay sa Jerusalem. At nga nasa panahon po background nito po ay nagpaplano na ang mga religious leaders, rulers noong panahon na ipapatay na siya. Siya rin ay maraming beses na nagsalita sa kanyang mga disciples at sa mga tao na darating ang panahon na siya ay na son of man, o siya yon ay mamamatay at mabubuhay muli. Ito pong pagpasok ni Christ sa panahon ay itong tinutukoy natin ngayon, yung yung tinatawag ditong Palm Sunday natin ngayon, ay parang naglalakad siya, he was proceeding, he was marching towards his death. Kasi ilang araw niyan, yung mga tao nagsisigaw na Hosanna, Hosanna, at saka sumisigaw ng mga praises sa Panginoon, praises, ay iba naman ang sinabi. Mga ilang araw, puro mga 3 days or 4 days after that, nang tinanong sila kung anong gagawin kay Jesus, at ang sagot nila ay crucify him. The same people na sumisigaw, sumalubong sa kanya at nagsigaw na purihin ang hari ng Israel, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. Itong same people po na nagsisigaw nito para kay Christ sa pagdating niya sa Jerusalem, ay yun din ang mga taong nagsigaw at nagdemand, hinihingi nila na i-crucify, ipako siya sa cross. At yun naman ang sinunod ng mga priests sa Israel noong panahon na yon. Ang palm branches po ay kahit nasa Old Testament sa prophecy ay nakalagay yan doon. Pero may relasyon po ito sa pag-asa ng Israel para sa kingdom, pagtatayo ng kingdom. Psalms 118:24 to 26. At saka sa Israel may feast na silang tinatawag na Feast of the Tabernacle, Feast of Booths o mga tulda, and required doon ang mga branches ng mga kahoy na dalhin doon upang i-celebrate ang Feast of the Tabernacle. Ang Feast of the Tabernacle po ay may patungkol ito sa buhay o sa Israel in relation to the kingdom, in relation to the Lord Jesus Christ. Kaya itong Feast of Tabernacles ay time na ito nang itatayo na, ito ay signifying na itatayo, kung sa panahon na itatayo na ni Christ yung kingdom sa earth. Magbabasa natin ang required sa Feast of the Tabernacles, yung
mga tree branches, yung mga palm trees sa Leviticus 23:40. Kaya po ang palma o palaspas ay anino, foreshadow of the kingdom, sa pagdating ng kingdom, sa pagtayo na ng kingdom of Christ on earth. During that kingdom establishment, ang mga nations po sa panahon na yan, Gentile nations, will give their praise to God, kasama yung may dala silang mga palaspas o palms, dahon ito. Yan mababasa sa Zechariah 14:16 na kailangan na magdadala sila ng mga dahon ng palaspas sa ang mga nations sa mundo sa panahon na yon ng tatayo na yung kingdom ng Diyos sa mundo. At mababasa rin natin sa Revelation 7:9-10 ay yung mga namatay na yung mga pinatay na mga believers out of the tribulation period, nang pumunta na sila doon sa throne of God at saka sa presensya ni Kristo, ay nagbigay din sila ng kanilang mga praises at dala nila yung mga palma o palaspas. Revelation 7:9-10. Itong lahat na to ay nasa prophecy, ngunit hindi alam kahit na pinabatid na ito ni Kristo sa mga disciples, hindi nila maintindihan ito na ang prophecy pala, yung mga isinulat na mga propesya tungkol kay Kristo ay tinutupad na sa panahon na yon. Yung pagpasok niya sa Jerusalem, yung bakit siya pupunta doon, naintindihan ito ng mga disciples sa panahon na tapos na nangyari yung in fact nang umakyat na si Christ after na umakyat ni si Christ sa heaven. Sa totoo po, ang triumphant entry ay hindi pa ito matatawag na triumphant entry, kasi ilang araw niyan ay pinako si Kristo sa cross. Kaya na malaking disappointment, kasi ang mga Hudyo noon ay naghihintay ng ang paniniwala nila ang Mesiyas ay hindi mamatay, hindi maano. Ngunit ang nangyari sa Mesiyas o sa dumating pagpasok sa Jerusalem ay pinatay siya, pinako sa cross. So yun pong triumphant entry na yun ay para sa kanyang kamatayan, hindi po para siya mag-reign as kings. Hindi pa po panahon para doon, kung babasihan ng prophecy at ang nangyari. Ang mga tao doon ay gusto nilang makita ang mga miracles, mga kababalagan na ginagawa ni Christ. Ang problema lang, hindi nila alam ang sinasabi sa kasulatan tungkol kay Kristo. Bakit naman tinatawag itong triumphant entry? Kasi sa propesya po, babasa natin sa Zacharias 9:9 na ito ay na siya ay papasok doon na mayroon na nakasakay sa isang asno, na may reference ito sa Zechariah 9:9 at saka deliverance, salvation. So ang nangyari na pagpasok niya sa Jerusalem sa Palm Sunday at tinatawag ngayon, hindi pala ito victory talaga. Christ was going or leading to his death during that time. Mamamatay na siya. Alam na niya, panahon niya na during that week
ay ano yan, matutupad na yung sinabi ni sa propesya tungkol sa kanya na siya ay mamamatay. Basa natin ito sa John 12:23 to 33. Sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananitil itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang ranasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang inyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Yun ang sabi galing sa langit. Narinig ito ng mga taong naroon at sabi nila, kumulong. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang atulan ang sanglibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanglibutang ito. At kung ako'y may taas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ito naman ang paniwala ng mga tao sa 34. Sumagot ang mga tao, sinabi sa kautusan ang Mesiyas ay mananatiling magpakailanman. Ano't sinasabi mong dapat itaas ang anak ng tao? Sino ba ang anak ng tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, kaunting panahon na lamang na magkakasama ninyo ang ilaw, lumakad kayo samantalang kasama pa ninyo ang ilaw upang hindi kayo dilimin. Yun po ang sagot ni Christ kanina. So, ibig sabihin, yung entry niya sa Jerusalem noong Palm Sunday ay alam niya talaga na ang patutunguhan niya, it was marching to his death during that week. At yun ay nasa propesya. Kaya dito pala alam ng mga tao ay hindi maano ang Mesiyas, hindi mamamatay. Pero ang sinasabi paulit-ulit ni Christ sa kanila, mamamatay siya at mabubuhay muli. Ang totoo pong triumphal entry ay nasa future pa. Yung panahon na entry niya na talagang maghuhukom na siya, maghahari na siya sa kanyang kaharian dito sa mundo. So the future, the real triumphant entry sa Jerusalem is still future according to Joel 3:9, Joel 3:17, Isaiah 35:8 to 10, at saka Revelation 12:37 to 43. Tingnan natin, no? Ang Revelation lang. Revelation 12:37 to 43. So sa Joel 3:9 hanggang chapter 2 verse 3 hanggang sa 9, at saka Joel 3 verse 17, Isaiah 35:8 to 10. Dito po talagang mababasa na mayroon pang darating na triumphant entry sa Jerusalem. At yun ay matagumpay na talaga. Hindi pa rin itong Palm Sunday ngayon na sineselebrate, hindi pa
disappointing on the part sa mga Hudyo na hindi alam ang programa, ang propesya. Pagdating niya doon sa Jerusalem, alam natin na ang ginawa ni Christ ay he hid himself, nagtago siya, hindi siya nagpakita. Nahanap siya ng mga tao dahil sa kanya sa mga milagro. Ang problema ay hindi sila nananalig. Kita nila ang ebidensya, nakita nila na siya ang Mesiyas sa mga milagro, kanyang mga salita sa patotoo na back up sa propesya sa Old Testament, ay hindi pa rin sila nanalig sa Panginoon. Pagkatapos po ng kanyang pagpasok sa Jerusalem, hindi lang siya nagtago sa kanila. He wept over Jerusalem because the people rejected peace. Jerusalem means a city of peace. Ngunit they rejected the peace. So Jesus wept over Jerusalem. Luke 19:41 to 43. He wept. Ang sunod niyan ay ang kanyang pagkamatay was not really triumphant. Hindi talaga triumphant. At ang meaning niya na hindi talaga naintindihan ng mga tao noon nang nagsalita siya. Bakit mamamatay ang Mesiyas? Hindi ba maghahari siya sa pagdating niya? Dalawang comings. First coming is mamamatay siya. Second coming is maghahari na siya. Sa propesya, ang pagpasok niya sa Jerusalem talagang triumphant or matagumpay ay talagang susunod na ang kingdom establishment. Ngunit hindi nangyari yon. Kasi bago si Christ umakyat sa heaven, sa Acts 1:6 nagtanong ang mga disciples, kailan na ang panahon na kayo na ibabalik na itatayo na ang kingdom, itatayo na ang kaharian, mangyayari na ang restoration of all things. Sabi ni Christ, hindi para sa inyo upang malaman ito. So hindi nila alam ang time. So hindi nila maintindihan ang panahon na yon. Kaya po ngayong panahon po, hindi tayo nabubuhay sa time ng pag-fulfill o pagtupad ng mga propesya. Hindi na ilalim tayo sa programang tinatawag Mystery of Christ, the dispensation of the grace of God, yung administration ng Diyos sa grace of God. Ngayon nakikilala natin si Kristo hindi na sa kanyang flesh, but nakikilala natin si Christ ngayon according to the secret or the mystery that was revealed, na pinahayag dyan kay Apostle Paul, 2 Corinthians 5:16. Sa atin, ang kamatayan at pagkabuhay muli ni Christ ay kaluwalhatian. Hindi yung Israel King coming of the kingdom come, hindi po yun ang kaluwalhatian natin ngayon na panahon. Sa body of Christ, ang kaluwalhatian natin ngayon ay yung inako si Christ na matay sa cross para sa ating mga kasalanan at nabuhay muli on the third day. So sa panahon na yon, na Palm Sunday, yung pagpasok niya sa Jerusalem na sinasabing matagumpay, hindi talaga matagumpay. Kasi una nagtago siya, he wept over Jerusalem, at saka during that time, hindi talaga siya tinanggap. Hindi ang mga disciples lang yung nakakalam. Sabi ni Peter, nagtanong si Christ, ano ang paniniwala? Sino ako sa ng mga tao? Sino ako? Sabi ni Peter, ang iba nagsasabi na kayo ay propeta galing sa Galilea.
Ngunit sino ako sa inyong palagay? Si Peter nagsabi na, ikaw is the Messiah. You are the Messiah. You are the Christ, Son of the living God. So, yung triumphant entry sa Jerusalem na sinasabi na sineselebrate niya na Palm Sunday, ay hindi talaga nilang tinanggap si Jesus bilang hari. Inireject nila. Itinakwil nila si Christ noong panahon na yon. At ngayong week ay si-celebrate yung tinatawag na Holy Week. Ito ang rejection. Na first Sunday ng Holy Week ay tinatawag na entry sa Jerusalem, naging matagumpay kasi natatakot ang mga, hindi siya pinag-arrest, inaresta, hindi siya dinakip ng mga religious leaders noon dahil natatakot sila sa gagawin ng mga tao. Kasi maraming mga tao ang sumusunod na kay Christ noon at nagsisigaw pa nga, Hosanna to the Son of David. Ngunit ilang araw, yung mga nagsisigaw na yun mga kapatid, ay sila rin ang nagsigaw na ipako siya sa cross. Kaya hindi po yun triumphant entry. Ang totoo pong triumphant entry ay mangyayari pa sa darating na panahon. Nang itatayo na niya ang kanyang kaharian, triumphant na talaga. Tatayo na ang kanyang kaharian sa mundo. Sa ngayon po ay yun po ang nakikita natin na significance ng Palm Sunday. Ginawa yun o nangyari yun as prophesied for the first coming of Christ to die on the cross. He entered Jerusalem for his death, para sa kanyang kamatayan na darating ilang araw ng triumphant entry na tinatawag. Mamatay siya sa cross. Ating mga kasalanan ay babayaran niya at sino man na mananampalataya sa kanya, that Christ died for our sins, was buried and rose again the third day, ay maliligtas. Hanggang sa muli po at magpapatuloy natin ang mga ilan sa mga nakikita natin ang significant sa ating panahon at sa ating mga believers ngayon sa Grace, ang significance ng tinatawag na Holy Week. Maraming pong salamat. Let's pray. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan sa amin. Kahit na po nagpapatuloy ang krisis ng virus sa aming bansa, ay hindi ninyo pinapababayaan yung mga anak. Patuloy ninyong inaalagaan sila. Binibigyan ng kanilang mga pangangailangan at binibigyan ng protection. Nagpipray kami ngayon po sa mga leaders ng aming bansa, nabigyan sila ng wisdom, Lord, sa kanilang gawain at sana maging matatag sila na maglingkod sa bayan at maglingkod din sa iyo, Panginoon, bilang mga alagad mo sa political side. Sana, Panginoon, itong pag-celebrate na ulit ng Holy Week ay maging daan na mga tao ay madala pa sa pananampalataya kay Kristo upang sila ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama ninyo diyan sa heavenly places. Ang lahat na ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.